Today we are sharing the gospel about Jesus is the turning point of life. O karon ang maayong balita na atong pag-apitan na buluhan og si Jesus ang kausbanan sa atong kinabuhi. Reading Bible, 2 Corinthians chapter 5, verses 17. Kung atong basahan sa mga Biblia, alita sa 2 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Dungan ta og basa. 2 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Kay bisan kinsa nga naiusa ka Kristo, bago na siyang pinuhan. Ang daan ni agina o ang bago nga na. Amen. If you are in Christ Jesus, the new creation has come to your life. Kung kita ana-ana kang Kristo Jesus ang bagong pagkabuhat o binuhat ay na sa atong kinabuhi. You can start your life with Jesus Christ. Mga makasugod ta og bagong kinabuhi uban kang Kristo. This is important to live with Jesus Christ as a new creation. So kini importante kay kaayo mga kinabuhi ta uban ni Kristo ang bagong binuhat. For your new life, holy life, we must learn the truth very clearly. Maaron makakinabuhi ta sa palaan o mataron ng kinabuhi, kinahanglan masayran nato ang kamatuoran pag-ayo. The first man, Adam, lived happily with God in the Garden of Eden. Ang unang tao na si Adan, malipayon nga nagkinabuhi kauban sa Dios sa tanaman sa Eden. Then one day he fell into Satan's temptation and disobeyed God's word, losing everything. So, apan sa pag-abot sa usa ka adlaw nahulog siya sa tentasyon ni Satanas ug misupak siya sa Dios ug nawad-an sa tanang butang. So we are all descendants of Adam. Kung kitang tanan makaliwat ni Adan, Adam's descendants cannot be transformed into new people through human powers. kung ang mga kaliwat ni Adan dili gayud mausab pinaagi lamang sa gahom o tusog sa tawo. That's why Jesus, conceived by the Holy Spirit, came to this earth as the Savior of the humanity. Mamunang si Jesus ipakatawo pinaagi sa balang espiritu ug mianhi dinhi sa kalibutan aron luwason ang mga katawhan. Jesus did not come to transform our old selves, but to completely destroy them and make us new creations. Wala lamang usba ni Jesucristo ang atong daan ng pagkatawo, kundi hingpit nga iya kining gikuba aron mahimo kitang bag-ong mga binuhat. When we accept and believe in Jesus Christ as our Savior, everything will be changed. Kung atong dawaton og tuuhan si Jesus, isip atong manluluwas, mausab gayud ang tanan. We are transformed from the curse to blessing. Makita mausab gikan sa pagkatinumlong adto sa panalangin. We are transformed from the sinner to righteousness person. Kita mausab gikan sa pagkamakasasala ngadto sa pagkamatarong nga katawhan. Today, through the Word of God, we'll experience some new transformations. O karon pinaagi sa pulong sa Dios atong masinatian ang pagkabag-o. Transformer is very important and powerful. Ang pagkabag-o or transformer importante kaayo ug gawhanan kaayo. Number one, Jesus cleansed all our old selves. Una si Jesus naghimlo sa atong daan nga pagkatawo. Bible says, Ephesians chapter 4:22. Ug ang Biblia nagingon sa libro sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 22. Efeso 4:22. Dungan ta og basa. Your thoughts to the Kung sa hukasan ninyo ang daang pagkatao na God. mao'y hinungdan sa inyong daang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anang kangilan tungod sa malibungong mga kailibgon ini. Our old selves, our old desires, corruption, and no good desires. Ang atong daan nga pagkatao or daan nga kinaiya, tautan gayud kaayo nagbaton lamang kini tautang mga tibuhan. We can change our old attitude
have the desire to do the Jesus message. Umusap na ito ang atong mga kinaiya, atong mga hugaw, mga tinuha, pinaagi lamang sa mensahe ni Jesus. So many people who have fallen into temptation in their life. Nakausap mga tao ang nahulog sa tentasyon sa ilang mga kinabuhi. Ephesians chapter 4 verse 14 says, Kung dinisan maong libro sa Efeso, Kapitulo 4, versikulo 14, nag-ingon, dili na unya kita sama sa mga bata, mga maanod-anod sa mga balon, umapadpad ngadto manhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulunan sa manipungong mga tao nga magpasalaan sa uban, pinaagi sa mga tanghaga ay ilang binuhan. even though Christians attend the church, many people, Christians, fall into the temptation So bisan ang mga Kristohan nahulog sila sa tentasyon. because they are not growing up their place, they are living and their children. Sungod kay wala man mutubang ilang pagito, nagkinabuhi sila nga daw sama sila mga gagmayng bata. That's why they cannot overcome the situation of this corruption generation. Kung hindi nila malampusan ang kahintang nining kautan o kurap kaayo nga henerasyon. Actually, we are living in very corruption generation in this world nowadays. Kung sa tinuod ra kita karon nagpuyog na ta sa kurap o kautan kaayo nga kalibutan. That's why we must very make up to overcome the corruption generation to make a victory in our Christian lives. Mga kinahanglan ta magmata, mag-ayo aron nga atong malampusan ang pagkadautan sa kalibutan sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Those who have become slave to evil, many people live like this Kung was. naduno sa daghang mga tao nga naulipon sila sa kahako. Because they cannot control their mind and heart. Sino kay dili nila makontrolar ang ilang hunahuna o ang ilang kasing-kasing. Bible says in James chapter 1 verse 14 to 15. Kung ang Biblia nag-ingon sa libro sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 14, abot sa 15. Dungan ka basa. Apan moabot ang tentasyon kung ang tao ay lukon ug tanihon sa dautan niyang tinuha. Kunya ang iyang daotang tinuha malampon ug mga nakog sala. Ug hindi kahingkod na sa sala, magdala kini kamatayon. So many people fall into the temptation because of their own evil desire and desires. Daghang mga tao ay nahulog sa tentasyon tungod silang kaugalingon nga daotang mga tinuha. That's why as a Christians, we must crucify our own desire. After that, we must accept the desire which is Jesus Christ. Kung isip mga Kristohanon, kinahanglan natong ilansan atong kaugalingon nga mga tinuha ug tapos niya na ato ang dawaton ang tinuha ni Hesukristo. And then we can drive out devil spirit in our heart, in our situation very well. Kung himo na kita sa pagpapahawa sa daotang espiritu sa atong kasing-kasing ug bisan sa atong mga sitwasyon. Today is you can turning point in your life style to the messages. Kung karon mausab nato ang atong pagkinabuhi pinaagi sa mensahe. Bible says do not follow the pattern of this world. Ang Biblia na ingon ayon yung sunda ang pamatasan ni inyong kalibutanan. 1 John chapter 2 verse 16 says, O dili sa unang Juan kapitulo 2 versikulo 16. Nagingon, kay ang tanang buta nga iya sa kalibutan, ang umudnong kahitlaw, ang tanang ikaibgan sa mga mata o ang tanang ipasigar po sa tao, dili kini iya sa amahan o dili iya sa kalibutan. because of the like this world, not come from the Heavenly Father God, come from the world. We must reject the old this world. Sa mga buta nga sama ni dili kini gikan sa langit o nga amahan kundi dili gikan lamang sa kalibutan o bunang kinahanglan natong dili dawaton ang mga buta nga sama niini. So many people fall into the temptations. Daghang mga tao ang nahulog sa tentasyon. Bible says in Ephesians chapter 2 verse 1 to 3. Kung ang Biblia nag-ingon balik ta sa libro sa Efeso kapitulo 2 versikulo 1 abot sa 3. Dungan ka magbasa. Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan o pagkamakasasala. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa mga kagamahanan diya sa kawanangan. Ang espiritu nga mao'y nagmando sa mga tawo nga misupil sa Dios. Kaniadto kitang tanan sama kanila.
na kinabuhi sumala sa tawpunong kailigon ug sa mga pangandoy sa atong lawas ug hunahuna. Busa tungod sa atong tawpunong kinaiya, ikaligot-gutan kita sa Dios sa tanang katawhan. Before I was met Jesus Christ individually, I was dead in transgression and sins in my life for life. O sa diha nga wala pa niya mahibalag si Jesucristo, namatay usab siya tungod sa iyang mga kalapasan o sa iyang mga sala, bunga kini sa iyang daan nga pagkinabuhi. Even though I was become a Christian when I was at the high school, old ages. Bisan og nisulod na siya sa kinuuhan sa Kristohanon, sa diha nga nag-eskwela pa siya sa high school sa iyang pagkabatanon. But I was attending church very well, praying to God and studying Bible. But I could not born again in my life. Sige siya og gasimba, gahatag ni Pangulo o sige kabasa Biblia, apan wala gyud mausab pa ang kinabuhi. Why so many people fall into the temptation and destroy their lives? Ano daw mga tao ang nahulog sa tentasyon ug naguba ang ilang mga kinabuhi? Because they are not born again Christians. Tungod kay wala sila nahimong mga natawo pag-usap o nabago. Not born again Christians like this one. I was attending the church Sunday, but the other day I followed my old tradition, my forefathers' tradition. I was follow them. Ang buti pa sa wala pa mausab na Kristohano, mismo na nasimba sila apan sa pagpauli nila, kasunod gyapon sila o alagad gyapon sila sa mga tradisyon, dila gyapon gisunod ang daang tradisyon sila nga katigulangan. I could not understand it very well how to work with God Almighty and Jesus Christ in my life. Kung akong panahon na wala niya masabti pag-ayon kung saan yun ang pagsimba o pag-kinabuhi, diha kang Ginoong Jesucristo. That's why I tell you the truth. Make a true Christian, real Christian, to follow the Jesus Christ, working with the God Almighty in your life. Mga sutyatan ni Pastor sa kamaturan, nagulog kong kaugalingon na musunod kita ni Ginoong Jesucristo, di mo na nga itong kaugalingon na matuod na Kristohanon. Not only attend the church, but also we must every day and night working with the God Almighty and the Jesus Christ by faith. Dili lamang igura ka sa pagsimba, kung dili adlaw o gabi kinahanglan nga magkinabuhi kita kauban ni Ginoong Jesucristo pinaagi sa pagtuo. With the confidence in the Bible scriptures, you can work with the God Almighty day and night very well. Kung kita adunay pagsalig sa Biblia, makahimo kita sa pagkinabuhi kauban ni Jesucristo adlaw o gabi. You will never fall into the temptation. O dili ta mahulog sa tentasyon. Those who cannot escape their former lifestyle. Many people cannot escape from the former lifestyles. Ang mga uban nga wala pa makabiya sa ilang pagkinabuhi kaniadto. I was trying to change my lifestyle, stop drinking, stop gambling, stop smoking like that one. Before. Tama ka na ito iyang gisulayan ang paghunong na sa pagpanigarilyo, pagpanugal, or pagpubog-hubog kaniadto. I could not stop about my wrong habits by myself. Pag sa sawa nagpagpaningkamot, dili dyan niya mausap ang iyang daan nga naandan, pinaagira sa iyang kaugalingon. But when the Holy Spirit come upon to my life, I was stopped. Every long desire, long habit, very strictly stop. Apan sa pag-abot na sa Balang Espiritu sa iyang kinabuhi, hindi niya naundangan ang kanan. From that time, I become a military evangelist until now. Sukad natin taknaan na himo siyang magsasangyaw sa ebanghelyo hangtod karon. That's why I can tell you, Jesus Christ was changing my lifestyle. Kung makaingon sa nato nga si Jesucristo, iyang yung gibagko ang kinabuhi ni Pastor. What is the meaning of the receiving the Holy Spirit? Kung sa may buti pasabot ng pagdawat sa Balaang Espiritu. When we receive the Holy Spirit, we can realize Jesus Christ is our master in our lives. So sa diya nga madawat na ito ang Balaang Espiritu, akong masayran nga si Jesus di ay
ang agalon or tagiya sa atong kinabuhi. From that time, we can hear, obey the Jesus teaching everything. Kung sugod di anang taknaa, makadungog kita o makahimo kita sa pagsunod o pagtuman sa gitudlo ni Jesus. Because Jesus Christ is our master in everything. Sugod kay si Jesus man ang atong agalon sa kanabutan. If we do not obey His commandment, we die. Pero di na to tumanon ang iyahang kasubuan, mga matay gayud kita. That's why born again Christian can obey the commandment of Jesus Christ very well. Muna ang mga natawag na pag-usab ng mga Kristohanon, makahimo sila sa pagtuman sa kasubuan ni Hesus Kristo. After obeying the word of God and Jesus Christ, there will be blessing and everything will be satisfied in their life. Sa diya ang tuman silang tanan mapangalanginan ngayon ug dunay katagbawan sa ilang kinabuhi. Bible says in Galatians chapter 5, 19 to 21. Sama sa giingon sa Biblia sa Galacia kapitulo 5, versikulo 19 abot sa 21. Dungan ta og basa. Sayon kaayo pagila sa buhat sa kaugunong kinaiya. Makita kini diya sa salawayon ng pakikilawas, hugaw hilas ng mga buhat. Ingon man sa pagsimpa sa mga Diyos o sa pagpamara. Makita usab kini sa pagtinungkanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahako, sa pagkabahing-bahing, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibog, uban pang mga butang sama nini. Busa pasidalan ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto nga ang magbuhat nini mga butang nga walay dapit sa gingharian sa Dios. If you have a life, one of the like this habit and attitude, you cannot enter the kingdom of heaven. Buti pasabot akong kita nagbuhat o bisag usara ani nga maong kinaiya or buhat magkita kasulod sa gingharian sa langit. We must understand the Bible and believe Bible and change our old attitude, long habit. Unang kailangan na itong masabta ng Biblia o tukuhan ng Biblia o mahimo akong pagpuhon, usbo ng atong daan nga naandal na kinabuhi. Second one, putting on the new self in your life. So ikaduha, mao nga atong isulob ang atong bagong pagkatawo sa atong kinabuhi. Ephesians chapter 4, 23 to 24. Atong basahan sa mga Biblia sa libro sa Efeso, kapitulo 4, versikulo 23 abot sa 24. Dungan ta og basa. Kinahanglan bag-ohon kayo ninyo ang inyong mga kasing-kasing ug una-una. Isulob ninyo ang bagong pagkatawo nga gibuhat sa Dios sama sa iyang tagway nga nakita diya sa matuod nga kinabuhi matarong ug balaan. Amen. We must renewing, refreshing our old attitude by the Holy Spirit of God and by the Word of God. Una kinahanglan kitang magpadko, kinahanglan itong pag-uhon ang atong unang-unang kasing-kasing pinaagi sa pulong sa Dios o sa pagpangko. And then you can creation your life, and then you will live through righteousness and holiness life. Your style changes. O mabago kayo ng atong kinabuhi o makahimo ta sa pagkinabuhi nga matarong o balaan ng kinabuhi. This meaning is the turning point from the old self to the new ones. O buti pa sa buti ni mao gayon ang pagbagko gikan sa daan ngadto sa pagko. I hope everyone of you can change your lifestyle from today. O naglaom sa pasulil kanatong tanan nga ako anang usbo ng atong kinabuhi sugod karon. You have a cell phone and a notebook. You can available very well. Sama nga naatay cellphone or notebook. O magamit nato ni pag-ayo. It is very good and useful, but after using 5 years, 7 years, 10 years, you must change new ones. Maayo gayud kaayo kini apan human sa katuig, duha ka tuig, o ulo ka tuig, mag-ilis na punta og pagko. If you do not change it, you cannot available very well new information. Kaya kung di na to dili ta magbagko o bagong gamit, dili ta makakuha og mga bagong impormasyon. Likewise, for overcome the whole kind of this corruption generation, we must change our mind and thinking, renewing
by the word of God and the Holy Spirit. Kung sa mo usab dinaala ato malagpusan kining kautan kung kurap kaayo nga henerasyon, kinahanglan natong bag-ohon ang atong una-una o ang atong kasing-kasing. Bible says every people fall into the temptation and committed the sins. Ang Biblia nag-ingon na tanang tao na nakabuhat og sala o nahulog sila sa temptasyon. The Bible promises Romans chapter 3:24. Apan ang Biblia nagsaad kung atong mabasa diri sa libro sa Roma kapitulo 3, Roma 3:24. Dungan ta basa. Apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila, mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. We have become a righteous person because of the Jesus Christ redemption. Remove all kind of unclean things to his crucifixion on the cross. O nahimo kita mga matarong makatawan tungod sa gibuhat nga pagtubos ni Ginoong Jesucristo dinhi nga gilansang ang tanan natong pugaw nga mga butang pinagi sa pagbalansang sa cross. Through understanding the knowledge of God, we'll become a new creation, new people. Pinaagi sa atong pagsabot sa pulong sa Dios, mahimo kita mga bagong binuhat, bagong katawhan. Bible says those who are truth, John chapter 14 verses 16 to 17 says. Sa mga ang Biblia nag-ingon nga kadtong mga tao nga matuod, nag-ingon diri sa libro sa Juan kapitulo 14, versikulo 16 abot sa 17. Dungan ta basa. Mangayo ako sa Amahan. O katagan ka mo niya laing magtatabang aron makikubag kaninyo hangtod sa katuran. Siya mao ang espiritu sa kamaturan. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya kay nagkuban siya o nagpuyo iya kaninyo. Jesus Christ want to pour out his spirit. You will be satisfied in your life to change and turning point your former life to the new life styles. Kung gustong ibubo ni Jesus ang iyang malang espiritu aron kita makabati og katagbawan sa ato ang kinabuhi gikan sa ato ang dili maayo nga kinabuhi. You can live a holy life in Christ Jesus. Kung makahimo na ta sa pagkinabuhi nga balaang kinabuhi or bagong kinabuhi dinha kang Kristo Jesus. Because in 1 Corinthians chapter 6 verse 11 we mentioned. Kung kinahingon din sa libro sa Unang Korinto kapitulo 6. Unang Korinto kapitulo 6 versikulo 11. Nag-ingon, dungan ta og basa. Ang pipila kaninyo sama gayon ti anak kaniadto. Apan naugasan na kamo sa inyong mga sala o ihalad na kamo ngadto sa Dios. Gimatarong na kamo sa Dios pinaagi sa ngalan sa Ginoong Jesucristo o pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. Bible says you were washed with the blood of Jesus Christ. You were sanctified. You were justified in the name of the Lord Jesus Christ, who sacrificed himself on the cross. Sa mga Biblia lagingon, apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala o gihalad na kamo ngadto sa Dios, gimatarong na kamo sa Dios, pinaagi sa ngalan ni Jesucristo kinsa nagsakripisyo sa iyang kaugalingon dito sa cross. This is the Holy Scriptures will never change. Ug mao kini ang balaang kasulatan ug kini dili gayon kausab. Already you were washed, you are justified, you are sanctified when Jesus died on the cross. But most of the people around the world, they do not understanding these scriptures. Diin kita gibalaan na gimatawon ug gihugasan ang kadaghanan sa mga tao sa tibuok kalibutan wala pa nila masayre o matugkad kini maong bahin sa kasulatan. That's why they are living in simple letter, troublemaker, not holy lives. Mga nakinabud gyapon sila sa pagkamakasasala ug kanunay silang naghimo ug kasamo ug wala silang magkinabuhi sa balaang kinabuhi. Bible says, when you believe in Jesus Christ, you will become a loyal, holy priest of God. O sumala sa iyo sa Biblia nga sadya nga mutuo kita ni Ginoong Jesucristo, mahimo kita mga hari-anong pari sa Dios. As a loyal, holy priest of God, you must change your attitude and speaking everything. Isip mga balaan o hari-anong pari sa Dios kinahanglan usbo na to kung una-una or bisa na nato mga pinulungan pagayo. Almighty
very royal position in the kingdom of heavens. Sa ato na bigamanan nga Dios naghatag ka natong otoridad na makabaton kita harianon nga posisyon sa gingharian sa langit. Those who believe in Jesus Christ, they have been healed. The Bible says, 1 Peter chapter 2, 24. Kung katong mga mituo kang Ginoong Hesukristo sila na maayo na. Sumala sa Ginoo sa unang Pedro, kapitulo 2, versikulo 24. Dungan ka magbasa. Dito sa cross, gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang kanantang mga sala. Aron dili na kita magpakasala, kundi magkinabuhi na mamatarong. Pinaagi sa iyang mga samad na maayo kamo. Amen. We must understand. We must die to sin, which means no more make a trouble and sins enjoy the chances. So, naingon din na kinahanglan kitang mamatay diha sa sala. Buti pa sa buti di na kita magpakasala. Di na ka mag-imo kasama isip mga Kristohanon. Also, you have been healed by Jesus' wound, shedding His blood for the forgiveness of our sins, for healing power come upon us. So kita usab nangaayon na pinaagi sa dugo nga ipaagas ni Hesukristo o pinaagi sa kapasayloan sa atong mga sala o kitang kana nangaayon na kita niini. This is the powerful message. If you have a sickness and trouble, comfort and stress in your heart, you can meditate these scriptures 100 times, 1,000 times, continue, meditate in your heart and brain, you will be healed very clearly. So kinigamanan gyud kaayo nga mensahe kung kita dunay ubo hilangan o sa unsa pa mga kalatian, makahimo kita sa pagtuon nining maong pagbahin sa kasulatan o sa agatos ka higayon, sa kalibog ka higayon, ug tapos ni ana kita mausab og mga ayo gayon. We must believe the promise of Bible. Kinahanglan natong tuuhan ang gisaan sa Biblia. Abraham believed the promise of Bible. I will make you a blessing. Sama nga si Abraham, ituo siya sa gisaan sa Biblia, kaniya nga naingon, himuon ko ikaw ang panalangin. As a Christians, we are the descendants of Abraham. Isip mga Kristohanon, kita mga kaliwat ni Abraham. That's why Almighty God and Jesus Christ want to make you a blessing. Muna ang labing kamahanan nga Diyos nga si Ginoong Hesukristo gusto maghimo ka nato ang mga panalangin. But people do not know how to make a blessing in their lives. Kung mga tao ang wala kabalo kung sa angin nilang buhaton aron mapanalanginan sila kinabuhi. Because most of the people do not ask to God Almighty, how do I become a blessing like Abraham? They do not ask to God Almighty. Nahitabo kini tungod kita ka mga tao ang wala mag-ampo o mangayo sa Dios kung sa angin nilang buhaton aron mapanalanginan sila. Almighty God says, ask, seek me. I tell you, I will answer you. Good things, unsearchable things, you do not know until now. Sa mga Biblia naingon ang Dios nga sampita ako tubagon ko ikaw ipadayon ko kanimo ang makitulungan mga butang wala ko pa maisaya ni hangtod karon. Almighty God planted the church here, not for me, but for you, church members of your church. Ang labing kamahalan nga Dios natukod siya og simbahan dinhi sa Ugyot dili alam kaniya kun dili alam kanatong tanan nga nagpuyo diri sa Ugyot. You can available anytime here, come to the church, come to Jesus Christ. You can communication with God Almighty and the Jesus Christ very well. Pwede natong gamiton kini nga simbahan kung may tamuan ni dinhi utugon ni Ginoong Hesukristo alang gyud siya kahimayaan. And then He will answer when you want to, when you cry. O gihagay tubagon ang ato ang ipangayo unsa atong ganahan. God wants to make all of the Christians protection and prosperous. Gusto sa Dios nga proteksyonan ang tanang mga Kristohanon o magmalampuson sa sila. As a Christians, we must hold the promise of the Bible. Isip mga Kristohanon, kinahanglan natong huktan ang gisaad sa Biblia. Bible says 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Sama sa gingon sa Biblia sa ikaduhang Korinto kapitulo 8 bersikulo 9. Dungan ka basa. Kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan siya dato, nagpakakabos siya tungod kaninyo aron madato kamo pinaagi sa iyang kakabos. Jesus Christ is the true God, Almighty God. He was the throne
in the kingdom of heaven. Si Jesucristo siya ang matulog nga Dios, siya ang labing kamahalan nga Dios, o naglingkod siya sa iyang trono dito sa gingharian sa langit. But Jesus came to the world as a man to make a blessing, to make a rich for all who believe in Him. Apan ni kanaog si Jesus diri sa kalibutan aron himuon niyang panalangin ug himuon niyang dato ang tanang mga tawo nga magtuo kaniya. Jesus can do everything, sir, but He died on the cross by the will of God Almighty. Mabuhat ni Jesus ang tanan apan nagpakamatay siya dito sa cross tungod sa kabubuton sa Dios nga Amahan. Because of through His death on the body, on the cross, we have been saved, we have been healed, we have been changed all our attitude. Kaya pinaagi sa kamatayon sa iyang lawas dito sa cross, kitang tanan mga usab, kitang tanan mga luwas o mabago ang atong kinabuhi o mga ayo kita sa atong mga balakihan. Jesus want to make your blessing and prosperous. Gusto ni Jesus kay himuon kitang mga panalangin upang balang puson. Through understanding, obey the word of God. All word of God for you and I. Muna ato ang sabto, muna ato ang tumanong ang pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios alam kini kanimo o kanako. But most of the people do not accept the word of God for themselves. Apan kadaghanan sa mga tao wala nila gawata ang pulong sa Dios nga daw kini ilaha kayo. Because they do not open the first dimension of the spiritual mind eyes. Tungod kay wala man maabri lang espirituhanong mga mata o espirituhanong nga kadunggan. If I said, Lawrence, I give you my cell phone for you, sir. O kung panalangin Dios Pastor Lorenz, ako ang akong cellphone nimo. You can receive it. Thank you, Pastor. O kaya dyan ang dawato kay salamat Pastor. But I give you spiritual power today. You can turn it point to your life. Apan mo sa sa imong espirituhanong gahom karon nga pwede nimo mausob ang imong kinabuhi. This is the spiritual power turning point. Is the more precious one. Any kind of a cell phone and a notebook. Kini espirituhanong butang ayan gipaambig mas maayo kini mas gamahanan kini sa bisan unsang cellphone o bisan unsang laptop. Now I am giving you the spiritual power all church members attend unto. Sama karon yatagan natin ni Pastor Dio espirituhanong nga gahom kitang tanan nga mga miyembro kitang tanan nga gianhi dinhi. All of you can receive the spiritual power through worship service. Unang kitang tanan makadawat gyud sa espirituhanong kusog ug gahom pinaagi sa pagsimba. Bible says Psalm chapter 1 verse 6. Tama sa ginon sa Biblia atong basahon sa Salmo kapitulo 1 versikulo 3. Salmo 1:3 dungan ang basa. Sama siya sa kahoy nga nagtubo daplit sa usa ka sapa ug mamunga sa tingbunga ug ang dahon niini dili malaya. Sa tanan iyang buhaton siya magbalagpuson. Who will be the like this one prosperous in their life? Isa man ang mga tawo nga mahimong sama niini nga magbalagpuson sa ilang kinabuhi. Everyone who meditates the word of God day and night, they become prosperous, successful in their life. Bible promise. Kadtong mga tawo nga nagtuon ug nagtuman sa pulong sa Dios adlaw ug gabi sila nagsagsagad ang Biblia kanila nga sila magbalagpuson kayon. That's why I tell you the truth. I give the reading Bible schedule continually, but many people do not follow the instruction of the church. Unang kanawon sa pastor nga mutang naghatag siya nato og schedule sa pagbasa sa Biblia ang kadaghanan nato wala gyud mosunod sa gisubok sa simbahan. Maybe they don't like us prosperous and successful in their life. Ang dili na sila ganahang mahimong malagpuson ug mabungahon sa ilang kinabuhi. If you do not obey the church instruction, you cannot successful in your life. Kung dili usab nato tumanong ang pulong sa Dios o ang subok sa simbahan dili kita makahimong mga malagpuson sa atong kinabuhi. I'm sure that God sent me here to preach the gospel, help the whole church members in Filipinos. Kung dito ko kayo siya na ang Diyos may kapadalan niya diri para tabangan ang tanang mga membro sa simbahan o bisan tanang mga Pilipino. Listen to my message. You can hear the voice of God and Holy Spirit very clearly. Kung naman ito paminaw ng iyang mensahe, makahimo kita pagkadungog sa mensahe sa Diyos o sa Malang Espiritu. Because I am not liars. Tungod kay dili siya bakakon. I want to tell
tell you truth all the time. Kinahanglan mo siya musulti nato sa kamatuoran sa kanang higayon. Those who have received the direction and the eternal life and belong to heavenly. Kadtong mga nakadawat sa pagkabanhaw o sa walay katapusang kinabuhi, sakop sila sa langitnong tingharian. Bible says Ephesians chapter 2, 4 to 6. Ang Biblia nag-ingon sa libro sa Efeso, Kapitulo 2, versikulo 4 abot sa 6. Dungan ta basa. Apan dako kaayo ang kaluoy ug hugmas sa Dios alang kanato. Nga bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Gibanhaw kita niya uban kang Kristo aron magharap uban kaniya dito sa kalangitan. By the grace of the Lord Jesus Christ who died on the cross, we have been saved. God made us alive with Christ, Jesus says. Muna ang pinaagi sa grasya ni Ginoong Jesucristo nga nagpakamatay sa cross kita naluwas ug gibanhaw kita niya uban kang Kristo Jesus. Greeting each other. Ini mo tapan. You are alive. You are alive. You are not dead. You are not dead. Hallelujah. Amen. Because of the Jesus Christ rise again from the dead. Sugi sa Jesucristo nabuhi siya pag-usap gikan sa mga patay. When we believe in Jesus Christ, we can live alive life. Una kung mutuo kita ang Ginoong Jesucristo, mabuhi din kita sa bagong kinabuhi. But many people live dead life. Transgression continues. Kapag daghang mga tao nga kinabuhi sa patay ang kinabuhi, sige silang mulapas o magpakasala. Because there is no Jesus Christ. Kasi walang may Jesucristo. You can accept the Jesus Christ. Dahil mo ka sa pagdawat ng Jesucristo. Every day and night, welcome Jesus Christ. Welcome Holy Spirit. Speak with your mouth. Adlaw gabi akong dapiton, imbitaron ang malang Espiritu ako kining imbitaron siya akong isulti gamit akong mga kapil. As a pastor and missionary, I pray to God Almighty every day and night. Welcome Jesus Christ. Welcome Holy Spirit. Touch it. Control my life likewise. Simply I pray. So isip ko sa kapastor o sa kamisyonaryo, ano nga nag-ampo si Pastor Luis sa Ginoo, ano yung siya nga dali ba ng Espiritu, dali Ginoo Jesucristo, ikapa ang akong kinabuhi. Nag-ampo siya o simple ra kaya mapag-ampo kasama ni Ining. And then Holy Spirit come to me and help me. I am very comfortable. O kamalang Espiritu, may abot kaniya, o tabangan siya, o nakahimo siyang, nakapati siya, o pagka-comfortable. Or likewise, when you have some trouble and sickness, somebody problems, text to me, call to me, pray for me, and then I can pray through them very well. So sa mga uban kong mga kaigsuon na doon yung mga problema, mga balagihan, mga kasama sa ilang kinabuhi, ni text o ni chat sila ni Pastor, kaya usap si Pastor sa pag-ampo kanila sa tayo. Because I am alive, preparing for pray for you always. Tungod kay kanunay siya gatukaw or gamatang, andam siya nga mag-ampo alang ka na to. The Bible promises Jesus Christ is the alive all the times. When we cry out to the Lord Jesus Christ, He will hear and answer. Kaya Biblia nagsaad nga si Jesus kanunay anaa sa diyan ang kita maginahanglan ng usampit kaniya, dunggo niya ang mga pag-ampo ug tubagon kita niya. That's why I tell you the truth. Increase your faith to believe the Bible scriptures. Nang sultihan kita ni Pastor sa kamatuoran, nga ato kang lumagan ang atong pagtuo, nga ato giutuuhan ang giingon sa Biblia sa iyang kasulatan. How can we make a new life? Sa man atong buhaton aron kita makabato ng bagong kinabuhi. Last one, our decision will make a new life. Katapusan ang atong desisyon mo'y makahimo og bagong kinabuhi. From now, your decision is very important. Ang sugod karon ang atong mga desisyon importante gayud kaayo. We must know the truth very well. John chapter 8 verse 32. Kinahanglan natong masayran ang kamatuoran pag-ayo. Sumala sa giingon sa Juan kapitulo 8 bersikulo 32. Juan 8:32. Dungan ta basa. Mahibalo kamo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Amen. People want to live freedom lives. Tama nga mga tao, ganan silang magkinabuhi o gawas nun nga kinabuhi. Bible answer how to live freedom
life. O ang Biblia adunay tubag kung sao nato pag kinabuhi o gawas nun nga kinabuhi. The Bible is the truth. Jesus Christ is the truth. You will know the truth. Truth will set you free. Ang Biblia kamatuoran, si Yesu Kristo mo ang kamatuoran, masayon kita sa kamatuoran ug kini maghatag ang kagawasan. If you do not trust Jesus Christ very well, you will not freedom in your life. Pag hindi na to masayon pag-ayo ang kamatuoran, may tungod ni Yesu Kristo, wala gyud ko'y kagawasan ang atong kinabuhi. This is the very simple teaching. That's why we must learning the truth. Studying Bible, meditate Bible, reading Bible, memorize Bible, continually. Kini simple lamang kayo mapagtulunan nga kinahanglan kita magbasa Biblia, magtuon ng Biblia, ug sa ulo sa Biblia padayon. This morning I tell Joel, why you did not attend the morning devotions? So, ganina ko punta, ningon si Pastor, mutanas Pastor ni Joel na ano wala ko mapil o morning devotion. Joel told me, I could not hear the sound of the cell phone ring. So, ningon si Joel na wala ko madlungog ang alarm sa akong cellphone. This is the spiritual blinders, spiritual hears. O mo sa Programs. O mo sa espirituhanon nga problema, kita ka dungog. We must restore the spiritual hearing, spiritual speaking, spiritual programs in our life. Kung kinahanglan kong ayun ang espirituhanon nga pagtunog, espirituhanon nga pinulungan sa atong kinabuhi. And then all of you can wake up very early, come to the church, come to the Jesus Christ, and then you can communication with God and the Jesus Christ very well. Kinahanglan na makadungog kita o makayon kita pag-ani sa simbahan, pag-ampo ka Ginoong Jesucristo. You can start the new day with the God Almighty and the Jesus O Christ. makasugod kita o bagong adlaw kauban sa Dios nga labing kamahalan ni Ginoong Jesucristo. Jesus Christ make all of us new creations. Sa Jesucristo maghimo ka lang kung tanan og bagong mga ginuhat. We must engrave it on our heart and look upon it. Kinahanglan nato kini ipatay o ikulit sa atong mga kasing-kasing o kanunay lantawon kini. Bible says very clearly about the pace, Hebrew chapter 11 verse 1. Ang Biblia na ingon sa dayag dinhi sa Hebreo kapitulo 11 bersikulo 1 ay tungod sa pagtuo. Duman ta magbasa, ang kahulugan sa pagtuo mao may kasiguruhan kita sa mga butang nga akong ginauman nga dili makita. Amen. We do not see Jesus Christ by our eyes, So dili nato makita sa Jesucristo pinaagi sa atong mga mata. but we can believe in Jesus Christ. Apan gituo ta ni Jesucristo. This is the basic. Even though we do not see Jesus Christ, but we can believe in Jesus Christ. Kung mo kini ang pagtuo nga sa wala ta kita ni Jesucristo, apan gituo ta ni Jesucristo. So Bible says faith is the confidence in what we hope for and the assurance about what we do not see. Muna ang Biblia nag-ingon na ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. I pray and hope all of you open your spiritual eyes. You can see Jesus Christ. You can see the kingdom of heaven very clearly. Muna nag-ampog naglaom si Pasuli ang kitang tanan maabri ang espirituhan ng mga mata o sa labutan di makita na nato sa Jesucristo ug ang iyang ginharian. Bible says Genesis chapter 13 verse 14 to 15 says. So, ang Biblia nag-ingon diri sa libro sa Genesis kapitulo 13 atong basahon. Genesis kapitulo 13 bersikulo 14 abot sa 15. Dungan ta og basa. Sa mibiya na si Lot, ang Ginoo mingon kang Abraham, ikan sa imong nahimutangan, dagtawa pag-ayo. Ang tanang dapit, ihatag ko kanimo sa imong mga kaliwat ang tanang yuta na imong makita kung paimo na kini sa dayon. Almighty God said to Abraham, Abraham, look at the place, east, west, and south, and north. What you see everywhere, I will give you and your Ug descendants. sa mga ang Dios nimo siya alantawa, Lot, ang
Abraham, natawa ang tibuok palibot. O ang tanan mo makita ako ihatag kanimo. It will be your inheritance. O kani mahimong imong mapatunod. Why we are going to evangelism, Pulong, Bayan, Kambagyo, Palio, likewise. Kung mga tumata para sa pag-ibanghilyo sama sa Pulon, sa Bayan, o sa asa pang dapit. Almighty God promises to me, wherever you put, I'll give you. Kaya ang labi kamalan ng Diyos, nagsaad kaniya ang ingon, ay kasanasan mo itunog, ang imong mga tiil, kana nga dapit ako ihatag kanimo. We can go to the everywhere in this world and preaching the gospel, make a disciple, plant the church, the production, continually according to the promise of the Bible. Unang makahimo kita sa paglakaw sa tibuok kalibutan, para sa pagsangyo sa mga balita, aron maghimo tagbatong mga disipulo, magtukod og simbahan, magpalambo sa simbahan, sumala lamang sa isaan sa Biblia. I am just to follow the promise of the Bible. Isunod lamang ni Pastor ang isaad o giingon sa Biblia. Next year we have a greater celebration, Founders Day, 20 years next years. O sunod tuig na natay sa tayong celebration, Founders Day or kanang pagkakaplan, ako nakaplagan, at celebration, For 30 years, I never changed evangelism and preaching the gospel continually. Isunod sa 20 na tuig, wala din siya mausap, kanunay sa kasangyo sa pulong sa Diyos. Some of the young people follow my ministry continually from that time until now. Ay nakita ni Pastor nga bisan ubang mga membro o mga batan mo sugod atong takna hangtod karon padayon lagi ako sila nga nakiguban kaniya. You will receive the inheritance from the God Almighty very much. Kung makadawat kayo kita og mga katangan gikan sa tulan ni Lord nga aman kayo. Do not worry about because of we must conform to the promise of Bible. Muna dili ta mabalaka kayo, kinahanglan masigurado na ko kini sumala sa gisaan sa Biblia. We must believe the Bible, Mark chapter 11, 22, Kung 26. kinahanglan natong tuuhan ang Biblia, atong basahan sa mga Biblia, arita sa Marcos kapitulo 11. Marcos kapitulo 11, versikulo 22 hangtod sa 23. Ana, doon ta og basa. Ningon si Jesus kanila, sadig kamo sa Dios ug timan kini, makahimo kamo pagsubok dinhi bungtura, maalsa ka ug maitsa ngadto sa dagat. Kung kamo walay pagduha-duha sulod sa inyong kasing-kasing ug nagtuo nga mahimo ang inyong gisulti, mahimo kayo kini. Without the faith, you cannot move the mountain into the sea. Kung walay pagtuo, dili kita makapabalin sa buntod kadto sa dagat. By faith, you can move the mountain into the sea. Inaagi lamang sa pagtuo, makapabalin kita sa buntod kadto sa dagat. Somebody has a program and the virus and trouble, physical program in their hearts. Sa mga uban, may mga problema, mga bakterya, o doon sila yung mga kagulaan o kasakit nga nasa silang kasing-kasing. And then, without knowing the knowledge of God, people will be died. So, ang mga tao, walay kaalam, may tungod sa pulong sa Diyos, mamatay ra ang mga tao. But Bible promised to us in the name of Jesus Christ of Nazareth, command the sick people, trouble and programs in your situation, and it will become out. Apan ang Biblia nag-ingon ka nato sa ngalan ni Jesus nga Nazaretno nga atong subukon ang tanang mga sakit, mga balatian, problema o kagulaan sa atong kasing-kasing ug kini mopahawa kayon. Jesus Christ gave us the authority, this word. Kasi Jesucristo naghatag ka nato otoridad sama niini. Why do we need to believe in Jesus Christ? Anong kinahanglan man nga mutuo kita kang Jesucristo? We can available what Jesus commanded us, everything. Kasi magamit nato kung saan giingon ni Jesucristo ka nato. That's why Bible says, Hebrews chapter 10, 38. Muna ang Biblia nag-ingon din sa libro sa Hebreo. Hebreo kapitulo 10, versikulo 38. Nagawa taong basa. Apan ang matao kong katawhan, mutuo kong mabuhi. Apan
apan kung may usukwahin kanila, dili ako mahimuot kaniya. Amen. We must have a patience. By patience, we live a righteousness life. Kinahanglan nga magbaton kita og pagtuo kay pinaagi sa pagtuo makahimo kita pagkinabuhi sa matarong nga pagkinabuhi. You can live a holy life with Christ Jesus. Makahimo kita pagkinabuhi og balaang kinabuhi kauban ni Kristo Jesus. Do not go back to the world. Dili kita mubalik sa kalibutan. Instead of that, we must back to the Bible, studying and pray continually. Hinoon kinahanglan kitang mubalik sa Biblia padayon nga mag-ampo ug magtuon niini. You can find a new way. You can turning point your lifestyle. Makapala kita mga bagong paagi ug makabaton kita og bagong pagkinabuhi. Why do we need preaching the gospel continually? Ano kinahanglan man atong isangyaw ang maayong balita? Yesterday, someone teaching children and Bible very well. Kahapon dinhi adunay nagtudlo sa mga bata o isangyaw nila ang Biblia. Because the Bible says, promise Romans chapter 10 verse 10. Kaya Biblia nagingon o nagsaan diri sa libro sa Roma, kapitulo 10, versikulo 10. Dungan kita og basa. Ihimo kitang matarong sa Dios, kay nagtukuman kita sa kinasing-kasing gayon, ug naluwas kita kay nagpahayag manato kini. Amen. When we preach the gospel, somebody can hear the word of God. Sa di ang ato isangyaw ang maayong balita, adunay mga tao nga makadungog sa pulong sa Dios. The word of God increases their faith. Ang pulong sa Dios magpatubo sa ilang pagtuo. They can confess with their mouths, Jesus is the Lord. Kung makasulti sila mangabil na si Jesus mao ang Ginoo. They shall be saved, Bible promise. Kung sila aluwas, sumala sa bisahan sa Biblia. Almighty God wants to give us the whole blessing in this world. Ang labing kamanan nga Dios gusto mohatag kanato sa tanang panalangin ining kalibutanan. First of all, God gave us the gift, salvation of our souls. Apan muna sa tanan ang Ginoo naghatag kanato sa gasa nga maluwas sa atong mga kalag. God wants to give us the good health. Ang Dios gusto nga mohatag kanato maayong panglawas. God wants to give us the whole blessing. Ang Dios gusto nga mohatag kanato sa tanan mga panalangin. What the Bible tells us, so the John chapter 1 verse 2. Usa ang ingon sa Biblia kanato alita sa ikatulong Juan versikulo 1 abot sa 2. Ikatulong Juan versikulo 1 abot sa 2. Dear friend, I pray that you may alang sa mahal kong enjoy higala this. kasi kayo. And then Minahal one very kong higala. good, Nag-ampo even as ako, your soul alam ka is sa mga getting kahimtang, better. kung maayong panglawas, ingon nga maayo ka sa espirituhanong kinabuhi. For this life, we must cast up our old selves. Kung alam ni ining kinabuhi, ang kinahanglan natong pukason o tangtamo ng atong daan nga pagkatawo. Everybody greeting each Hindi other. mo ka. Take up your old selves. Take up out your old self. Turning point in your life today. Turning point in life today. Furthermore, we must renew our heart to the new identity and live a new life in the Holy Spirit. Kung tukang paningin, kinahanglan natong baguhon ang atong kasing-kasing, pinagi sa atong bagong pagkatao, magkinabuhi kita sa bagong kinabuhi, pinaagi sa balaang espiritu. I know that you cannot change your habit and your old selves. Kung nasayag yun si Pastor, madili na itong mausap ang atong mga inaandan nga mga dili maayong binuhatan o kinaiyak. That's why I tell you the truth. You can pray from now on continually in the morning, afternoon, evening, before the eating. Come, Holy Spirit, touching my heart, help me likewise. Simple prayer continues. Unang sutihan tayo sa kamaturan nga makahimo kita pag-ampo, simple kayo nga pag-ampo sa kamukaon, sa matulog, o kung ito nga mag-ampo, na atong dapiton ang balaang espiritu. Holy Spirit, come to me, heal my uncleanness. Walang espiritu, dali sulod ka na ako, ayuha ako sa akong kamukawan. You can pray very simple prayer, continue, and then really Holy Spirit is alive and come to your life, make you purify holy Christians. So kayo kita pag-ampo sa simple kayo nga pag-ampo kung tinuod gyud ang balang espiritu mabot sa atong kinabuhi, tabangan ta niya o yatang libyuhon o himutan niya ang kunti nga Kristohanon. We pray, Father God,
we have heard the messages. Jesus Christ is the turning point of our lives. We have heard the message. We must remove the old self, old tradition from the heart, from the old situation, to make a new creation, new people from now. Help my brother and sister, all young people, children. Thank you, Lord, everything. You can do everything. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord.